Okay, magandang hapon po sa bawat isa at sa mga kapatiran natin sa kanilang tahanan na nanonood sa ating FB Live. Sige po, awit po tayo. Maaari po kayo magsita yung lahat. Awitin po natin, si Kristo'y nagliligtas. Dahil mission month po natin, awit po tayo. Si Kristo'y nagliligtas. Sige po, on the first verse now, ready, sing. Narinig ko ang sigaw, siya'y nagliligtas. Ibalita sa lahat, siya ay nagliligtas. Sa lahat ng ninapal, ang balita ihayag. Si Jesus ngayo'y buhay, nagliligtas. Si Kristo'y nagliligtas, o isang sigawan. Sa bundok man o dagat, sa ipagsigawan. Sa madla naglilingat at libos kasalanan. Si Kristo'y nagliligtas, o ipagsigawan. Awitin ng malakas, siya ay nagliligtas. Sa mga napahamak, siya ay nagliligtas. Sa Kalbaryo'y nabitin si Jesus na naadya. Puso mong naninimdim, aliwin niya. Ayuin buong lupa sa lakas ng awit, na si Kristong dakila ay Diyos ng pag-ibig. Makasala ng Aba, dinggin ang anyang tinig. Halina lumuha, kay Jesus lumapit. Amen. Sige po. Unahan po tayo ni Brother Nes sa ating panalangin. Amen. Maaari po kayo makaupo. Awit pa po tayo isang awitin. Iniligtas ng pag-ibig. On the first verse now, ready, sing. Buhay ko ay kay dilim, sa sala ay lugmok, at walang makasagip buhat sa paglubog. Ngunit dininig ng Diyos ang aking pag-ibig, at ako'y iniligtas ng pag-ibig. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkakalugmok itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkakalugmok itinaas. Ang lahat sa buhay ko aking ihahandog, sa amang mapagmahal sa aking tumubos. Pupurihin ko siya ng may pagmamahal, paglilingkuran ng may katapatan. Pag-ibig niya ang nagligtas, sa aking pagkakalugmok itinaas. Pag-ibig niya
pagkakalugmok, itinaalastan sa taong makasalanan. Manalig kay Jesus, hahanguin ka niya sa pagkakalugmok. Buhay mong binabagyo, papayapain niya. Lapit na at kay Jesus pasakop ka. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas. Pag-ibig niya ang nagligtas sa aking pagkakalugmok, itinaas. Amen po. Tawagin po si Pastor Doy. Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat at narito po tayo, no? Ngayong hapon ay nagpapasalamat ako sa mga kababaihan natin kanina na nag-ayos ng mga dinalang mga damit dito, no? So, I hope it is well segregated, yung sa mga lalaki, mga babae, sa mga bata, mga kumot, ano ba? Tuwalya na ma-distribute natin. So, we just need the place where we will distribute that at maihatid natin, no, sa mga nangangailangan. Ipanalangin din natin, no. Kanina may nagbigay monetarily, hindi ko lang alam magkano na yung pumasok na pwede makabili pa tayong karagdagan na mga groceries na magagamit para may distribute din uli natin. Okay? So sa hapong ito, ang announcement ko po, Wednesday night prayer meeting, no? Magsama-sama po tayo sa ating pagtitipon, sa ating sama-samang panalangin at maghahatid uli ako ng isang hamon sa buhay pananalangin nating mga mananampalataya. Mahalaga po ang pananalangin at ako'y naniniwala na dapat maitaguyod dito sa buhay ng mga miyembro sa kanilang personal na buhay at sa buhay din ng iglesia. Okay? So far yun lang aking announcement. Salamat muli doon sa mga kapatid na nag-donate para sa mga kababayan nating kapuspalad na nangangailangan ng tulong. Okay? Hindi tayo makakapangako na napakalaking tulong, pero somehow kahit paano makatawid ng kinabukasan yung maitutulong natin sa kanila. Okay. Tawagin ko muli yung tagapagpaawit natin at umawit ng ano bang magandang awitin para sa mga pagbati. Yan. 1 Timothy 1:7. Sige po, awitin po natin. Tayo po kayong lahat. 1 Timothy 1:17. Now unto the King eternal, that is sick. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Sapa, one more time. Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. Amen. Be honor and glory forever and ever. Amen. Okay po. Tayo panatili po kayo nakatayo. Tawag ko si Brother Rene sa pagbasa ng salita ng Diyos. So let us open our Bibles to Acts chapter 13. Babasahin po natin from verses 1 to 12. Acts 13, babasahin po natin ang salitan, verses 1 to 12. Isinugo sina Bernabe at Saulo. Sa iglesia na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro, si Bernabe, si Simeon, na tinatawag na Niger, si Lucio,
na taga Cirene, si Manaen, na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Nang magkagayon, nang sila'y makapag-ayuno na at makapanalangin at maipatong ang mga kamay nila sa kanila at kanilang pinahayo sila. Sila ay sinugo ng Espiritu Santo ay pumunta sa Seleucia at buhat doon naglaya pagtungo sa Sidon. Nang sila'y makarating sa Salamis, kanilang pinangaral ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo. Kasama rin nila si Juan bilang katulong. Nang kanilang mapuntahan na ang mundo hanggang sa Patmos, nakatagpo sila ng isang salamangkero, isang mulang propeta, Hudyo na ang pangalan ay Barnabas. Kasama siya ng prokonsul na si Sergio Paulo, na isang lalaking matalino. Kanyang ipinatawag sina Bernabe at Saulo at nais na mapakinggan ang salita ng Diyos. Subalit si Saulo, na tinatawag din Pablo, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig sa kanya ng mabuti. Sinabi niya, ikaw na anak ng Diablo, kaaway ng lahat ng katwiran, puno ng lahat ng pandaraya at panlilinlang, hindi ka matitigil sa pagbaluktot sa matuwid na daan ng Panginoon? At ngayon, laban sa iyo ang kamay ng Panginoon, mabubulog ka, at hindi mo makikita ang araw ng ilang panahon. May ulap at kadiliman na agad nahulog sa kanya at siya'y lumibot na humahanap nang sa kanya'y aakay sa kamay. Nang makita ng prokonsul ang nangyari, siya'y naniwala sapagkat siya'y namangha sa turo ng Panginoon. God bless the reading of the Word. Tayo po yung manalangin, mga minamahal. Let us pray. Panginoong Diyos, Ama naming nasa langit, buhay at makapangyarihan sa lahat. Kami sumasamot, lumalapit, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa oras na ito. Nagpapasalamat, Ama, sa pribileyong kami makapanambahan sa iyo. Tunay nga, Ama, dakila ang iyong katotohanan hindi magbabago. Kung paano mo ginagamit at tinatawag ang iyong mga lingkod sa gawain mo. Patnubayan mo kami, Ama, sa gabing ito, sa hapong ito, sa aming pag-aaral ng iyong mahalagang salita, maging ang aming mga tagapakinig, tagapanood, na sa oras na ito ay nakatuon sa amin, buksan mo ang puso't isipan nila sa mahalagang katotohanang dapat nilang malaman. Ikaw ang maluwalhati, O Diyos, purihin ka't dakilain sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Lahat ito'y dalangin namin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Mapo po tayong lahat, mga kapatid. Sa pagkakataon pong ito, ang title po ng ating mensahe, ang panawagan sa misyon. Ito po actually, Gawa 13 hanggang 5, 1 hanggang 5 ang ating papaksain. At makakita tayo ng mga prinsipyo rito sa mga taong inutusan ng Diyos sa gawain ng pagmimisyon. Unahin muna natin sa verse 2 hanggang verse 5, no? Sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. Sila ay sina Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, at si Lucio na taga Cirene, kabilang din si Manaen na kinakapatid ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Nang sila'y naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila'y tinawag ko. Nang makapanalangin na sila at makapag-ayuno, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pagkatapos nito'y sila'y pinahayo. Kaya nga, sila na sinugo ng banal na Espiritu ay lumusong sa Seleucia, buhat doon ay naglayag sila hanggang Chipre. Nang sila'y nasa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasara rin naman nila Juan na kanilang lingkod. Now, may mga bagay ako nais makita ninyo sa mga talatang ating pinag-aralan ngayon o pag-aaralan ngayon.
Sa Aklat ng Gawa, unang punto na nais kong makita ninyo, no? Ang mga tinawag na mga sa gawain ng misyon o panawagan, ang mga tinawag sa gawain ng misyon ay bahagi ng iglesia. Ibig sabihin, ang Panginoong Diyos ay tumatawag sa mga kapatid na nasa gawain ng Diyos, lalo na papunta sa gawain ng misyon, ay yung mga taong kaanib sa iglesia or bahagi ng isang iglesia. Mahalaga po, no, ang kapulungan. Mahalaga po na bahagi ka ng iglesia sapagkat makikita natin sa pangangaral ng salita ng Diyos sa iglesia, ito ang ginagamit upang magkaroon ng isang malaking oportunidad ang isang taong makapakinig ng mga mensaheng may kinalaman sa pagsusuko ng buhay at pagpunta sa lugar na kung saan mangangaral sila ng salita ng Diyos. Kaya makikita natin, sa iglesia na nasa Antioquia, ay may mga propeta at mga guro. Well, binabanggit lang dito, itong propeta rito, hindi Old Testament prophet to, but New Testament prophets, no? They are, the apostles and the prophets are the foundations of the early church na nais kong makita ninyo. May ministry sila during that time dahil unang-una, hindi pa nga tapos yung bagong tipan ng panahon na yon. It is still in the making. At binanggit dito kung sino yung mga tao na yon. Sila Bernabe, Simeon na tinatawag na Negro, si Lucio na taga Cirene, kabilang din sila Manaen na kinakapatid ni Herodes na Tetrarca at si Saulo. Now, ibig sabihin, itong church in Antioch is a sister church, no? Doon sa iglesia sa Jerusalem, sapagkat may mga pamilyar na tao na nais akong makita ninyo na napunta rito sa lugar na ito na dating bahagi ng iglesia sa Jerusalem. At sino yon? Yung unang-una rito si Bernabe, no? Sa Gawa Kapitulo 4, talatang 36, makikita natin yung pag-eksena ng lalaking ito na tinatawag ring Jose. Sinabi sa verse 36, Gawa Kapitulo 4, talatang 36, si Jose ay tinawag na Barnabas o Bernabe ng mga apostol. Ang ibig sabihin ng Barnabas ay anak ng kaaliwan. Siya ay mula sa angkan ni Libay at ipinanganak sa isla ng Cyprus. Siya ay may lupain ng kanyang may pagbili ay dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. Now, itong lalaking ito, makikita natin, tinatawag rin palang Jose at ang kahulugan ng pangalang itinawag sa kanya na Barnabas ay anak ng kaaliwan or son of consolation. At ang tinatawag nga natin dito, no, mukhang lumalabas na itong si Barnabas ay isang encourager na tao. Mapapansin din natin, alam niya yung angkan nila kung saan siya nanggaling. He is from the tribe of Levi. Katribo nito si Moses at saka katribo nito si Aaron. No? Tribe of Levi siya at ipinanganak siya sa isla ng Cyprus. Sila ay may lupain na ng kanyang may pagbili ay dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So dito, sa verse 37, ipinakikita rito yung dedication niya sa gawain ng Diyos at sakripisyo para sa gawain ng Diyos na kung saan meron silang ari-arian at ito'y nagawa nilang ibenta upang magamit, no, ang salapi na ipinagbentahan sa gawain ng Panginoon nung unang panahon, nung unang the early work of the early church, yung mga unang gawain ng tinatawag nating buhay sa buhay ng iglesia. And then, tumalon tayo sa Gawa Kapitulo 11. Ang masasabi natin dito, ang ulat patungo sa mga bagay na ito ay nakarating sa pandinig ng iglesia na sa Jerusalem. Sinugo nila si Bernabe hanggang Antioquia. No? So si Bernabe, hindi pala talaga siya taga Antioquia. Galing siya sa church sa Jerusalem. Sinugo siya ron. Nang siya ay dumating, nakita niya ang biyaya ng Diyos. Siya ay nagalak at ipinamanhik niya sa lahat na sa kapasyahan ng kanilang puso ay manatili sila sa Panginoon. So makikita natin, may gawain na doon sa Antioquia. Nung pumunta siya roon, na-appreciate niya itong gawain ito. Nakita niya yung biyaya at pagkilos ng Diyos doon sa gawain sa lugar ng Antioch. Verse 24, ito ay sapagkat siya ay mabuting tao, puspos ng banal na Espiritu at ng pananampalataya, kaya ang napakaraming tao ay nadagdag sa Panginoon. Si Bernabe ay pumunta sa Tarso
Well, sino ba yung mga nasa Tarso? Upang hanapin si Saulo. At nang siya'y matagpuan niya, dinala niya siya sa Antikia. Nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakipagtipon sa buong iglesia, sila ay nagturo sa maraming tao. Ang mga alagad ay unang tinawag na Kristiyano sa lugar ng Antikia, no? Antioquia. So makikita natin si instrumental si Bernabe sa pagtulong sa pananampalataya ni Apostol Pablo, dahil alam naman natin sa kauna-unahan si Apostol Pablo ay ayaw tanggapin ng mga Hudyo sa Jerusalem sapagkat alam nga nilang persecutor ito. Pero si Bernabe, dahil anak siya ng consolation, siya ang nagsama rito kay Apostol Pablo upang siya ay tanggapin ng mga kapatid. Ngayon, isinama niya na si Apostol Pablo at dinala niya mula sa Tarso papuntang Antioquia. At doon sa lugar ng Antioquia na yon, no? Doon sila naglingkod sa gawain ng Diyos. It is also a local church. Gawa 12:25. Sina Bernabe at Saulo ay bumalik galing sa Jerusalem, at nang maganap na nila ang kanilang paglingkod, isinama nila si Juan na tinatawag na Marcos. So makikita natin, putol-putol kasi itong mga tinalunan natin. Nang galing sila sa Jerusalem, bumalik sila sa lugar ng Antioch, pero pagbalik nila, may kinuha uli silang alagad doon sa lugar ng Antioch. Mag-a-apprentice sa gawain. Anong pangalan nito? Si Juan. Kilala niyo si Juan? Sa ibang talata ang pangalan niya Juan, sa ibang talata ang pangalan niya Marcos, pag pinagsama niyo, John Mark. No? Ito yung Marcos na sumulat ng aklat ng Marcos. So ito yung pinsan ni Bernabe. Now, pasok tayo. Nakita natin, isa sa mga pangunahing tao ngayon na bahagi ng iglesia sa Antioquia, walang iba kundi sino? Si Bernabe. Pangalawa, si Simon na tinatawag ng negro. Kapag sinabing negro, Niger, taga Nigeria. Of course, kapag taga Nigeria ka, sang-ayon dito sa talatang ito, it means he is black. No? Hindi siya maputi. He is black. At lumalabas, bagamat ang Simon ay Jewish name din, pero makikita natin, Niger, ito'y Latin na ginamit sa kanya. At ang idea po rito, taga Nigeria din siya, at siya ay itim. And then, si Lucio na taga Cyrene. Ngunit ang ilan, gawa 11:20, sa kanila ay taga Chipre at Cyrene, ay dumating sa Antioquia. Sila ay nagsalita sa mga Hudyo na ang wika ay Griego, ipinangaral ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Roma 16:21, sila ay nagpahayag ng kanilang kaugalian, hindi natin nararapat tanggapin o gawin bilang mga taga-Roma. Teka lang, ha? Mukhang mali yung text ko rito sa Romans 16:21. May text ako rito na binabati si Lucio. Mukhang mali ang nailagay ko. Okay, lagpasan natin yan. Pero si Lucio nag-e-exist, no? Si Manaen, kinakapatid ni Herodes na tetraka. Lucas 3:19-20. Ngunit pinaghiyukaan ni Juan si Herodes na tetraka patungkol kay Herodias na asawa ng kanyang kapatid si Felipe. Pinaghiyukaan din niya si Herodes patungkol sa lahat ng mga kasamaang ginawa niya. Ang kasamaang ito ay nadagdag pa ng si Juan ay kanyang ipinabalenggo. Si Manaen, kinakapatid siya ni Herod. Okay? So, makikita natin yung binubuo ng Church of Antioch na some of them are aristocratic people, some of them are traditionalist people. Bakit? Kasi naandun nga si Saulo eh. No? Kung makikita ninyo, binanggit dito sa talatang pinag-aaralan natin, isa sa kasama rito, no? Traditionalist. Walang iba kundi si Saulo, si Apostol Pablo. At ang iba sa kanila, na binabanggit dito, hindi Hudyo, kundi Griego. Ganun pa man, ang mga tinawag ay bahagi ng iglesia. So itong mga tinawag sa gawain ng misyon, nais kong malaman nyo, isa sa prinsipyo dyan, they must be involved in a certain church or they are part of a certain church. Hindi yan pwede pumunta sa church, magpe-present ng kanyang gawain, pero pag tinanong mo, saan ka membro? Wala akong membership. Hindi po pwede yun. Makikita nyo rito, part sila ng gawain ng Panginoon. Ito po ang unang punto na nais kong makita ninyo, no? Pagdating sa panawagan sa misyon. Pangalawa,
nais kong makita ninyo, ang mga tinawag ay naglilingkod na sa iglesia. So hindi lamang napakahalaga na sa panawagan sa misyon, itong mga taong ito, in the New Testament context, no? Lalo na sa ating kapanahunan, bahagi sila dapat ng church. Mahalaga po ang church. Hindi pwede ang magiging missionary, magtatayo siya ng gawain ng Diyos sa ang lupalop man ng Pilipinas o lugar sa ibang bansa, and yet wala siyang partisipasyon o hindi siya bahagi ng isang local church. Abay, tsak, pag napunta rin siya sa ibang lugar, hindi niya papahalagahan ang kahalagahan ng local church. Pangalawa, ang mga tinawag ay naglilingkod na sa iglesia. Mahalaga din to. Pangalawa, no? Gawa 13:2. Nang sila'y naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng Espiritu, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila ay tinawag ko. Sa verse 1, nakita natin, may mga propeta at mga guro. At sa verse 2, makikita natin, nang sila'y naglilingkod. So, ibig sabihin, itong mga taong nabanggit ko rin kanina, bagamat hindi lahat sila binubuo, no? Yung kabuuan, tsak, malaking membership dun sa Antioquia, no? Or Antioquia, no? Makikita natin doon, itong mga taong ito, talagang abala sa paglilingkod. May ginagawa na sila. Well, ganun din, no? Nais kong malaman nyo, isa sa mahalagang prinsipyo, yung mga tinatawag ng Diyos, hindi yung mga nasa kuweba na nag-yoga at nag-aantay ng calling ng Diyos. Yung mga tinatawag ng Diyos, aktibong nakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia. Okay? Meron ng mga veteranong pastor na nangangaral, no? Kung dito sa church, wala ka nang ginagawa sa gawain ng misyon, tapos magmi-mission ka, wala ka rin gagawin dun. Dahil dito sa church, wala ka nang ginagawa eh. Tapos, magpipresenta ka bilang missionary, napupunta ka sa isang lugar para mag-mission, at may gagawin ka ron. Doon mo muna ipakita sa iglesia yung iyong ginagawa. Yun po yung prinsipyong makikita natin dito eh. These Christians are using their spiritual gifts. This Christian or these people in the church are servant of the church. No? Naglilingkod na sila sa gawain ng Diyos. Aktibo silang nakikibahagi sa anumang gawain na meron ng iglesia. Of course, dalawa lang yung nabanggit doon, propeta at mga guro. Pero alam din natin, engage itong mga taong ito prior dun sa mga binasa natin kanina, di ba? Si Bernabe at Saulo, nangangaral na sila ng salita ng Diyos. Nagtuturo sila ng salita ng Diyos. So mahalagang malaman at maintindihan ng bawat mananampalataya na kabahagi ng isang iglesyang lokal na ang mga taong tinatawag at tumatanggap ng panawagan ng misyon, unang-una, sila ay bahagi ng iglesia. Pangalawa, sila ay naglilingkod na sa iglesia. Okay? So, these people are working together with the leadership of the church or voluntary working in the church. Third, bago ko ibigay yung ikatlong talata. Teka lang ha. Sige. Ikatlong puntos. Pasok tayo. Ang mga tinawag ay bahagi ng iglesia. Ang mga tinawag ay naglilingkod na sa iglesia. Ang mga tinawag ay ipinakilala sa iglesia. Okay? In-identify. Okay? At sinabi rito, pina-identify sa kanila at ang nag-identify dito ang Espiritu ng Diyos. Nang sila'y naglilingkod sa Panginoon at nag-aayuno, part ng New Testament Church yung fasting. Okay? Ibig sabihin, we can fast. At ang pagpapasting, iba-iba pang uri yan. Pwedeng hindi ka kumain, uminom ka lang ng tubig, or pwede kang mag-skip ng meal. Pero once you are fasting, you are engaging yourself in something that is spiritual. No? Nagbabawas ka ng mga pagpapayong physical, pero nagpipray ka, nagbabasa ka ng Biblia. Nagme-meditate ka. Okay? And maybe, through praying, you are waiting for God's answer. Okay? Part po yan ng discipline na makikita natin sa New Testament. Fasting. Pwede pa rin pong mag-fasting ang mananampalataya ngayon. Okay? At nasa inyo lamang kung anong uri ng fasting ang gusto nyong gawin. Sa Biblia, merong nag-fasting ng 40 days. Si Moses nag-fasting ng 40 days.
si Jesus Christ nag-fasting ng 40 days. Hindi ko alam kung somehow withdrawal lamang yun ng pagkain or pati pag-inom. Ang hirap naman yun kung hindi ka pa iinom, hindi ka rin kakain. Tsak, madidehydrate ka for 40 days. No? So, ginawa yun ni Moses at ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi ko alam kung magagawa natin yung dalawang bagay na yun. Definitely, may mga tao which is very, very sad, no? Na nabalitaan ako, that was 10 years ago, no? Isang grupo yan, I think, Jesus Our Shield, kung hindi ko matatandaan ko, dating located dyan dito. Alala niyo yung partas sa Cubao? Alam niyo yung partas na istasyon sa Cubao? Merong malaking building dati doon, isang church. May grupo ng mga kalalakihan at kalalakihan doon at kababaihan na persadong ikinulong sa loob ng kwarto para mag-fasting. Okay? Pagbukas ng kwarto, patay na silang lahat. Abay, di pinainom ng tubig. At saka pinakain. Of course, that is wrong. Okay? Tandaan nyo, fasting on the part of an individual is a voluntary thing. Ikaw magdidesisyon, hawak mo ang sarili mong katawan, kung kakayanin mo mag-fasting o hindi, at kung anong uri ng fasting ang gagawin mo. Whether you're skip meal, or you will not eat solid food, you will just drink water, okay, sa buong 24 hours, and then hanggang kailan ka magfa-fast? 2 days, 1 day and a half, or buong araw lamang. Pero makikita natin, it is a spiritual discipline, it is a spiritual practice that is being done by the early church. At dito makikita natin, nananalangin sila. At habang engaged sila sa ganong gawain at naglilingkod sila sa Panginoon, makikita natin, sinabi ng banal na Espiritu, ibigod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila ay tinawag ko. Now, papaano sila kinausap ng Espiritu Santo? Okay, audibly ba yan? Hindi maliwanag kasi, no? Ibinulong ba sa tenga nila? At tandaan nyo, ang ikinausap yung buong grupo, ha? Hindi lang isa, maaring yung buong church. Ang tawag kasi rito, confirmatory evidence. Listen carefully, ito, mahalaga ito, no? Confirmatory evidence. Ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa church at kumikilos din sa mga namumuno sa church. Whether plurality of pastor yan, or single pastor, or whether you have deacons there inside the church, but the working of the Holy Spirit of God is in the body. Okay? Hindi lang sa isang tao, but is in the body. Now, kung meron man isang tao na magsasabi rito na tinatawag ako ng Diyos, dapat the church is also convinced through the working of the Holy Spirit that they see something on that person, no, na talagang may panawagan siya. Okay? May nakikita, kumbaga sa kilos niya, na itong taong ito, may panawagan ito, may burden ito sa kaluluwa. Aktibo ito sa church. Talagang concern ito sa ministry. Hindi mo na kinakailangan diktahan, kundi may kusang palo. Ganun po ang gawa. Ganun po ang experience sa mga. Hindi mo na kinakailangan utusan pang lumabas at namamalakaya ng kusa, nagpapasting ng kusa, nagpe-pray ng kusa, nagbibisita ng kusa, nag-encourage ng kusa. Tumutulong monetarily sa gawain ng Panginoon sa church. Okay? And it is evident na nakikita ito ng church. Kaya kapag ito ay nagpahayag ng kanyang panawagan sa Diyos, yung buong kongregasyon, no, sa pagkilos ng banal na Espiritu, okay, meron silang tawag dito, ano ba magandang term na pwede kong gamitin? May nagsasabi sa kanila, sa kanilang puso, na itong taong ito, nako-confirm namin sa kanya ang evidences ng kanyang calling sa buhay. Isa kami na nakapag-obserba sa kanya at nagko-kumpirma sa kanya na may calling ito sa Panginoon. Okay? Observable evidence yan. Dito makikita natin, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo para sa gawain kung saan sila ay tinawag ko. Ngayon, pansinin natin yung mga susunod na outline dito. Ang tumawag ay ang Espiritu ng Diyos.
Hindi ka pinagpilitan ng tatay mo para mag-Bible school. Hindi dahil pastor ka, yung anak mo rin gusto mong magpastor kahit walang panawagan. Kaya ang nangyayari, nagwawala lang doon sa loob ng Bible school. Okay? Ganun ang ginagawa. At dito makikita natin, mga minamahal, ang mga tinawag, may mga paglilingkod na ginagawa. Okay? Ito ang makikita natin katotohanan dyan. May mga paglilingkod na silang ginagawa sa loob ng church. At ang pangatlo, sila ay tinawag sa gawain, at ang gawain partikular na sinabi rito ay gawain ng misyon. Tandaan nyo, tayong lahat ay may mga panawagan sa Diyos. Okay? Maaring nagsimula tayo, tinawag tayo sa kaligtasan, and then tinawag tayo sa kabanalan, and then tinawag tayo sa anumang partikular na gawain na nais ng Diyos gawin natin. Okay? When we talk of our vocation or of our work, whether you are engaged in business, whether being a doctor, whether being a nurse, a lawyer, a teacher, anumang panawagan yan na itinawag sa iyo ng Diyos at diyan kanya inilagay, that is the vocation that God wants you to be in. Ngayon, ako naniniwala that God can redirect your vocation. Okay? From businessman, pwedeng dumating ang panahon, no, na ikinilos ka ng Diyos para umalis sa business na yan at mapunta ka sa gawain ng misyon. It can happen. Nangyari yan kay Philip. Kung inyong makikita, si Philip, no, na kung saan, dati nagsimula si Philip, diakono lamang doon sa iglesia sa sa Jerusalem. And then after that, makikita natin, kasama na siya bilang mangangaral. Si Philip. So, dito, yung vocation natin, na kung saan tinawag tayo, we need to stick there, kung saan man tayo tinawag ng Panginoon Diyos, pero dapat maging open din tayo when God call us to this kind of work. Particular, no? Sa gawain ng pagmimisyon. Okay? So let's move on. Of course, si Saul, tignan natin yung mga bagay na nangyari sa kanya. Okay? Saul, Jewish name, Pablo, Roman name. Sa Galatians 1:15, pansinin nyo yung nangyari sa kanya. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking ina. Pinili ako ng Diyos at tinawag niya ako sa pamagitan ng kanyang biyaya. May kinalaman to sa kaligtasan ni Apostol Pablo. Sa Gawa 13:2, ibukod ninyo sa akin si Pablo, si Saulo para sa gawain kung saan sila tinawag ko. Tinawag sila sa gawain ng misyon. Sa Roma 1:1, Roma 1:1 yan, di Roma 1:11. Akong si Pablo ay alipin ni Jesucristo. Tinawag ako ng Diyos maging apostol at inihiwalay para sa ebanghelyo ng Diyos. So ang pagkatawag niya rito ay katulad rin ng mga sa apostoles bilang apostol, pero particularly makikita natin, okay, bilang mangangaral ng ebanghelyo ng Diyos, at ang ipangangaral niyang ebanghelyo, ipangangaral niya ito sa mga hintil. Yun ang calling ni Apostol Pablo . Okay? Sa mga hintil, kung saan si Pedro naman, ina-acknowledge niya na ang calling ni Pedro ay para mag-minister sa mga Hudyo. Pero dito makikita natin, no, ipinakikilala sila sa church. Okay? Ipinipresenta sila sa church. Upang kilalanin sila ng church na ito ang tinatawag ng Diyos para sa kanyang partikular na gawain. The same is true, no? Kapag tayo magpipresenta ng tao, hindi sikretong gagawin yan. Ipinapaalam yan sa lahat ng miyembro. Pinapaalam yan sa lahat ng miyembro at kung saan ang panawagan ng taong ito, kailan siya pupunta roon at sino ang kasama niya. Tuloy tayo. Ang tinawag ay pinahayo mula sa iglesia, verse 3. Nang makapanalangin na sila at makapag-ayuno, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pagkatapos nito sila ay pinahayo. Dito makikita natin yung sending authority. Coming from where? Coming dun sa group ng tao lamang? No. It is coming from the church. Sa ating kapanahunan, mahalaga po ito, no? At may mga kapatiran tayo na maaring nag-aalangan sila minsan mag-establish ng gawain dahil wala silang sending authority that will back them up, no? Na isang iglesia na tutulong sa kanila sa pagpapahayo sa kanila sa gawain ng Diyos. Kung yung matatandaan, may case tayong ganyan na humingi ng sending authority sa Marikina Valley Bible Baptist Church. At sa church,
And as a church, we send him, okay, under Marikina Valley Bible Baptist Church upang gumawa sa gawain ng misyon sa lugar ng Bicol. I'm referring to Brother Shoson. Meron pa tayong isang ginawa ng ganyan sa Masbate at ganun din, kung di ako nagkakamali, si Brother Ang, si Pastor Ang, dito naman sa Nueva Ecija. So tayo ang may sending authority sa kanila, no? And they can say to people, I was sent in this church. Okay? Sila ang sending authority ko. Bakit mahalaga po yun? Dahil yun ang makikita natin prinsipyo na dito, no? We're in the church, pray for the people. We're in the church, back him up. We're in the church, supported him as he started the work of mission. At dito, hindi isang tao lang. Hindi yan yung tipong, Win, saan ba kita pwedeng isend para mag-mission? Alam ko na, Win, sa Puresa. Pwede ka doon, no? Ganun ba yun? Hindi po, no? It is the person that will tell to the church kung saan yung burden niya. Okay? Now, meron po akong nais basahin na text, Gawa Kapitulo 9. Isa ito sa mga example ng laying of hands as a sign of delegated authority that is given to him to start the work. Naalala, alam din to ni Apostol Pablo dahil experience niya ito eh. Gawa 9:17, lumakad nga si Ananias, pumasok siya sa bahay upang ipatong kay Saulo ang kanyang mga kamay, na sinabi, kapatid na Saulo, ang Panginoon ang nagsugo sa akin, siya ay si Jesus, na nagpakita sa iyo sa daang iyong pinanggalingan, sinugo niya ako upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng banal na Espiritu. Okay? So, aware si Apostol Pablo dun sa tinatawag nating laying of hands to him. Now, nakita natin, ang mga tinawag ay pinahayo mula sa iglesia. And then, panglima, ang mga tinawag ay may direksyon ng Espiritu ng iglesia. At ang Espiritu ng iglesia, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Sabi sa Biblia, nung sila'y lumusong na, no? Kaya nga, sila na sinugo ng banal na Espiritu ay lumusong sa Seleucia. Buwat doon, naglayag sila hanggang Chipre. At dito makikita natin, the work of the Holy Spirit of God to the life of the missionary is to guide them. Okay? At dito makikita mo ang gabay ng lugar, may gabay na lugar sa kanila, sa lugar ng Seleucia, no? But doon naglayag sila hanggang Chipre. And then makikita natin dito, it is the work of the Holy Spirit na siyang tutulong sa mga nagmimisyon sa lugar na kung saan sila pumupunta. And then nais kong makita ninyo ang pang-anim, ang mga tinawag, ipinangangaral ang mensahe ng iglesia. Verse 5, Gawa 13, verse 5. Nais kong makita ninyo, ano ito? Nang sila ay nasa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin naman nila si Juan na kanilang lingkod. Now, sa verse 5 makikita natin, yung katotohanan na may taglay silang mensahe, at ang mensahe na yan, walang iba kundi ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo, ang salita ng Diyos. So it is true na kung ikay may panawagan sa misyon, magpupunta ka sa misyon hindi dahil sa social work. Okay? Magpupunta ka sa misyon hindi dahil mag-establish ng kingdom doon. Magpupunta ka sa misyon para mangaral ng salita ng Diyos. Yun ang daladala mo. Yung Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo that will result in the conversion of the people doon sa lugar na pupuntahan mo. So mahalagang malaman ng mga mananampalataya yung katotohanan ito na sa gawain ng misyon, yung mga tinawag, balik tayo rin sa una para ma-appreciate natin. Yung mga tinawag ay bahagi ng iglesia, yung mga tinawag ay naglilingkod na sa iglesia, yung mga tinawag ipinakikilala ng iglesia, yung mga tinawag ay pinahayo ng iglesia, yung mga tinawag ay ginagabayan ng espiritu ng iglesia, at yung pang-anim, yung mga tinawag, ipinangangaral ang mensahe ng iglesia. And what is the message of that? The message of Christ. The gospel of the Lord Jesus Christ. Of course, nasa salita ng Diyos yun. Part doon, yung pangangaral ng mo ng Ebanghelyo,
part doon ay tuturo mo the whole counsel of God upang mapatatag mo ang mga mananampalataya. Ang ika-anim na bagay na nais kong makita ninyo, basahin muna natin ito, no? Gawa 13. Gawa 13:5. Bakit? Kasi may mapapansin tayo rito sa verse 5. Nang sila ay nasa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin naman nila si Juan na kanilang lingkod. Itong Juan ito, si John Mark. Kasama na nila kasi nga nagpunta ng Antioquia. No? Ang kapansin-pansin dito, yung strategy na ginawa ni Apostol Pablo na kung saan pumupunta siya sa mga kapwa Hudyo muna niya. Makikita natin yan, lalo-lalo na sa aklat ng gawa, yung approach niya at methodology niya sa kanyang ministry. Pumunta tayo sa Gawa 13:45 hanggang 46. Sabi naman rito, nang makita ng mga Hudyo ang maraming tao, sila ay naupo. Sila ay napuno ng inggit. Tinutulan nila ang mga bagay na sinalita ni Pablo, sumalungat sila at nanungayaw. Kaya si Pablo at si Bernabe ay buong tapang na nagsabi, kinakailangan sa inyo muna sabihin ang salita ng Diyos. Itinakwil at tinatulan ninyo, hindi kayo karapat-dapat sa buhay na walang hanggan, kaya tignan ninyo, kami ay bumaling sa mga hintil. So dito makikita, sinabi ni Apostol Pablo, kinakailangan na sa inyo muna namin sabihin ang salita ng Diyos. Ito yung kanyang naging para bang ministry policy, no? Na to the Jew first and also to the Greek. Bagamat siya ay apostle to the Gentile. Ito ang ginagawa niyang estratehiya pag nagpupunta siya ng sinagoga. Why? Kasi may captive audience na doon. At dapat niyong malaman, si Apostol Pablo Hudyo. At minsan, doon sa loob ng synagogue, may mga proselyte Gentile doon. No? Na ang mga proselyte Gentile, aware na sila, they are waiting for the Messiah. Kaya kapag nangaral si Apostol Pablo roon, ng mensahe patungkol kay Kristo that He is the Messiah, hindi lamang Hudyo ang tumatanggap, kundi pati Gentile. Gawa 17:1 hanggang 2. Pagkaraan nila sa Antipolis at Apolonia, dumating sila sa Thessalonica. Dito ay may sinagoga ng mga Hudyo. Si Pablo ay pumasok doon. Ayon sa kanyang kaugalian, siya ay nakipagpaliwanagan sa kanila sa mga kasulatan sa loob ng 3 araw ng Sabat. Gawa 18:4. Tuwing araw ng Sabat ay nakikipagkatwiranan siya sa sinagoga. Hinihimok niya ang mga Hudyo at ang mga Griego. Gawa 18:19. Dumating siya sa Epeso at iniwan niya sila roon, ngunit siya ay pumasok sa sinagoga at nikapagtalo sa mga Hudyo. So makikita natin mga kapatid, no? Ito yung wisdom na inimpart ng Diyos sa kanya in his approach and strategy sa pagpunta sa mission. Well, sa atin, kapanahunan, of course, nagsisimula yung mga missionary natin sa tinatawag natin learning the language. Nagiging, anong tawag doon? Nag-aaral muna sila ng language ng isang bansa. You know why? Why it is important? Because in order for you to know the culture of the people, in order for you to communicate with them, you must know the language. Kaya kung magmi-mission ka at wala kang kagana-gana, alamin yung lengguwahe ng lugar na pupuntahan mo, na pagmimisyonan mo, huwag ka nang pumunta. Dahil hindi ka makakapag-communicate sa kanila. Okay? Kaya dapat alamin mo ito. Pagsikapan mong matutunan in order for you to reach them, to communicate with them, and to share them the truth of the gospel. Kasi ang Diyos rin naman ang tutulong sa iyo eh. Dahil sinugo ka niya ron, dinala ka niya doon, ang Diyos ang mag-enable sa iyo para magkaroon ka ng patience, magkaroon ka ng wisdom, magkaroon ka ng contact, so that you will be able to establish the work that God has given you sa lugar ng mission. So, importante po yan, no? Now, tuloy po tayo. Yung huling-huli, pang-7. Ang mga tinawag ay nagsama ng lingkod mula sa iglesia. Ito yung kapansin-pansin na makikita natin sa verse 5 na binasa natin. Nang sila ay nasa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin nila si Juan na kanilang lingkod. Dito makikita natin ang sinugulang ng Espiritu, hindi ba si Bernabe at saka si Saulo, di ba? Yun ang pinabukod.
And yet makikita natin dito may apprentice sila. Kaya at ang apprentice nito si John Mark. Itong apprentice na ito, pinsan ito ni Bernabe. Na alam natin, he came from Jerusalem and then he became part of the church in Antioch. And then nung lumabas si Bernabe kasama si Apostol Pablo, binitbit din ito ni Bernabe. Upang makapag-minister, yung word na lingkod rito, no? Helper ang ibig po sabihin nito. Makapaglingkod kala Apostol Pablo. Nangyayari po ba yun? At actually, ang makikita natin kapag binasa mo yung Book of Acts, hindi mag-asawa ang humahayo. Si Apostol Pablo ba at si Bernabe mag-asawa? Kasama nila si Mark. Hindi, 3 lalaki ito na humayo eh. Okay? At ang makikita mo sa kanila, pag pinag-aralan mo yung Acts, missionary team sila. Grupo sila. Of course, ang current missions na nakikita natin ngayon, minsan mag-isang babae, in which I disagree personally, no? Na kaya lang, yun ang kinalakihan kong church na nagsusuporta ng babaeng missionary. Well, agree ako na pwede ang babaeng missionary kung meron siyang asawang lalaking missionary. Pero kung babaeng missionary ka, hindi ka naman makapagtatayo ng gawain ng Diyos Bilang Baptist sa punto de vista natin bilang Baptist. Of course, ang kinikilala natin na maglilid sa church, lalaki. Ngayon, kung ikaw magmi-mission sa isang lugar at pupunta ka ron para maging teacher, okay, the support that will be coming to you must be coming from the church na kung saan doon ka nagmi-minister. Of course, maliwanag yan sa Biblia na makikita natin, most of the missionaries in the book of Acts, puro lalaki sila and they are missionary teams. Puro lalaki po yun. Paul, Barnabas, Silas, Timothy, Titus, okay? Sila, missionary teams. And most of them are men. Don't get me wrong. Ang isang babae na magmimisyon siya dahil ang asawa niya na lalaki ay missionary. Personally, I believe that na maliwanag yan sa Biblia. At wala kang makikitang isinend na nag-iisang babae na missionary sa New Testament. Hindi ko alam, baka may alam kayo sa New Testament, no? In that context. Now, nang sila ay nasa Salamina, ipinangaral nila ang salita ng Diyos sa mga sinagoga ng mga Hudyo, kasama rin naman nila si Juan na kanilang lingkod. Dito si Juan naging helper nila. Now, pasok tayo sa outline natin, Okay? Pasok tayo sa outline natin. Paano ko malalaman ang na tinatawag ako? Babasahin ko muna yung outline mula sa una, Ang tinawag ay bahagi ng iglesia. Ibalik mo yung slide, brother. Yan. Ang tinawag ay bahagi ng iglesia. Ang mga tinawag ay naglilingkod na sa iglesia. Ang mga tinawag ay pinakikilala sa iglesia. Ang tumawag ay ang Espiritu ng Diyos. Ang tinawag, mga lingkod, sila ay tinawag sa gawain ng misyon. Paano ko malalaman na tinatawag ako? Maliwanag na paggabay sa iyo ng Espiritu ng Diyos mula sa kanyang salita. May pangahawakan kang salita ng Diyos kapag ikay tinawag ng Diyos. Whether ikaw ay palalabasin ng Diyos dun sa lugar na kung saan dati kang naglilingkod upang humawak ng church, or palalabasin ka ng Diyos upang mag-start sa gawain ng misyon. Sa akin, naging klaro yan. Hindi naging problema yan. Okay? I started in the work sa Marikina Valley. That was 2014. Tama po ba? 2014. Ilang taon na ako nun? I was 46. Tama, no? 46. Nasa 40 years old na ako nun nung ako'y lumabas sa gawain ng Diyos. Brother Doy, bakit naligtas ka when you were 19 years old? Okay, nakatapos ka sa Bible school, early 20s. Bakit hindi ka lumabas nung panahon na yun? Dahil hindi ako pinalalabas ng Diyos. Ang nais ng Diyos sa akin, I need to work in help in the ministry of the Lord in the church. I work in San Juan, assisting an American pastor there. And after that, I work with Pastor Lyons in Santa Mesa for 16 years. At dumating din yung panahon na from Santa Mesa, tinawag ako ng Panginoon, hindi para mag-start ng church, kundi para humandle ng church. Maliwanag sa akin yung panawagan ko yun.
I'm just stating myself as an example. Iba-iba ang panawagan natin. Pero ang dealing sa akin ng Diyos, in which also my prayer, Lord, kung ako'y tatawagin mo, pwede po ba? Sa Metro Manila ako. Dinala ako ng Diyos sa Metro Manila. Okay? At hindi po sa probinsya. Kasi hindi ako pang-rural, pang-urban ako. Yun ang, dito ako nag-ministry most of my time sa urban area. Okay? At Panginoon, kung tatawagin mo ako, hindi ako mag-i-start ng church. Kung pwede, church na, dahil I'm more of educator. No? Tuturo ako mga taong able to accept and to learn the teachings that I will be teaching them. At ganun nga ang ginawa sa akin ng Diyos. Kanina kausap ko si Labok at saka si Donna when we talk about calling. Sabi ko, sa lahat ng aking naging desisyon sa buhay, sa aking pag-decide na mag-Bible school, mag-quit sa secular school, mag-asawa, pumasok sa ministry, lumabas upang humawak ng gawain, I never regretted it. Why? Because clear sa akin yung panawagan ng Diyos. I can only state sa akin sarili. Hindi ko alam kung anong leading sa inyo ng Diyos. Okay? God can direct us in our life kung saan niya tayo nais sa gawain ng Panginoong Diyos. Now, hindi ko alam. After Marikina Valley, what's next? Hindi ko alam. Okay? After ilang years, 10 years, 15 years, hindi ko alam. Pero magiging maliwanag sa akin, pagtapos na ang pinagagawa sa akin ng Diyos dito sa lugar nito, He will direct me elsewhere. Of course, sa iiwan ko, may ipapalit din ng Diyos. Ganun po yun, no? At ang maganda dyan, maliwanag na paggabay sa iyo ng Espiritu ng Diyos mula sa Kanyang salita. May pangahawakan ka, no? Kahit anong mangyari o kahit anong problema ang dumating sa buhay mo, doon sa panawagan sa iyo ng Diyos, may pangahawakan ka na matibay na talata sa salita ng Diyos na alam mo tinawag ka ng Diyos, kaya handa mong tanggapin kung ano man yung dadating na problema sa iyo, and you will be comforted dahil alam mo, tinawag ka ng Diyos sa bagay na yun. Pinagtitibay ito ng ebidensya ng paglilingkod na ginagawa mo sa church. Ito yung confirmatory na sinasabi ko. No? People are watching you. People are looking at you. Kung sino man rito ang tatawagin ng Diyos. Okay? Maybe someday you will present yourself as a missionary or as a pastor. People will sense that because the Holy Spirit will work in their heart also. Na sila mismo magpapatibay. Hindi, alam ko yung kapatid niyan. May burden yan sa ministry. Kaya qualified yan para humawak, tumulong, ma-send out natin para sa gawain ng Diyos. Why? Because in the church, the Holy Spirit of God is working. Hindi lang sa isang tao. Okay? I've met people, no? Nagtuturo ako sa Bible school. Ang tinuturuan ko, mga fourth year Bible student, graduating class, pastoring 1 and 2. Tinanong ko, okay, sino sa inyo magmi-mission balang araw at magpapastor? Graduating yun, puro lalaki. Walang tumaas ng kamay ni isa. Bakit kayo narito? Trip lang. Diba? Bakit kayo narito? Okay? Dapat yung mga ganung panahon, maliwanag na sa iyon. Okay? Graduating ako. I will help the church. Wala namang problema dun eh. Magiging part muna ako ng ministry ng church. I will help the pastor. Okay? Tutulong ako. Graduating ako, pero ang clear calling sa akin, isa lamang ito sa mga school na pinag-aralan ko, where I will learn more of God. Walang problema din doon. Dahil pwede ka naman mag-aral sa Bible school and you will learn many things, no? Patungkol sa salita ng Diyos at maraming professor kang may encounter na matuturuan ka talaga extensively ng mga bagay na katotohanan mula sa salita ng Diyos. Okay? Why? Para higit ka rin magamit sa anumang ministry mo sa church, whether nagtuturo ka sa Sunday school, sa adult, okay? And whatever ministry na pwede kang paglagyan ng Panginoong Diyos doon. Pero dapat sa mga ganong panahon, may clear direction na tayo bilang mananampalataya. Okay? Next, yung lumalago mong pag-ibig sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Diyos, saan ka man pumunta. Ito, simula nung naligtas ka, habang lumalago ka sa pananampalataya mo, there is the growing burden na gusto mong
mapaghusay, ma-articulate, maabot as many people, no, about the gospel of the Lord Jesus Christ. Na talagang hindi ka mapakali, na hindi lilipas ang isang linggo, na hindi ka makapagsasabi patungkol sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos. Hindi yung i-coerce mo yung tao, ha? Hindi mo yung pipilitin yung tao, ha? Hindi yung patatanggapin mo yung tao, ha? Kundi to become a witness, whether verbally, by your life, by your helping other people and doing good works to people. Okay? Talagang, ang direksyon noon lahat is to make people know about the Lord Jesus Christ, your Savior. Ito po, simple lamang. Baka meron pa kayong idadagdag sa bagay na yan. Pero, naniniwala ako, isa sa napakahalagang factor din dyan, mga kapatid, yung pinagtitibay ito ng ebidensya ng paglilingkod na ginagawa mo sa iglesia. Kasi the church will help you, encourage you, confirm your calling, no? At yung iba dyan pwedeng maggabay sa iyo. Okay? Para patatagin ka sa iyong panawagan sa gawain ng Diyos. Why? Kasi there are many discouragement really in the work of the Lord. Okay? Yung iba nga sa Amerika, pag nakapagbabasa ako, yung pastor, palipat-lipat sa loob yata ng 30 taon niya sa ministry, 35 simbahan ang nalipatan niya. Sabi ko, ano to, ang tingin niya lang sa ministry, para bang nagwo-work ka lang sa Jollibee? Pag natapos na yung end of contract, lipat ka na sa ibang church. Ganun ba yun? Okay? Nakapakinig ako ng pastor na may ganung testimony. No, sabi ko, ganun ba yung calling nito? Well, of course, I will not question his heart before God, pero mukhang ang makikita natin, may direksyon na maliwanag sa iyo ang Diyos, na ikaw dapat maging sensitive ka. Bakit ko tinuturo ang bagay nito? Dahil unang-una, dapat nating malaman, part ito ng Biblia, at part ito ng prinsipyong balang araw kakaharapin ng church na ito. Na kapag tayo balang araw ay tumanggap ng missionary or nag-send ng mission or nawala ng pastor ang church nito, kung sino ang papalit at hahawak ng iglesia nito. Dapat may mahalaga tayong pinangahawakan sa salita ng Diyos, no, na makikita natin sa Biblia, dun sa mga tao na susuportahan natin sa gawain ng misyon. Magandang tinatanong rin to, panawagan ng misyon. Minsan nga, no, paano ba yan? Paano ko ba explain dito? May mga setup kasi minsan sa church na ang setup nila, yung mga deacons, parang mga CEO at nagdi-decide. Tapos i-interview nila yung missionary. At sa pag-interview nila sa missionary, no, tatanungin nila yung calling, paano ma-appreciate yung calling ng missionary at ng pastor, hindi ka naman lumagay dun sa kanyang posisyon. Di ba? Ang kunin mo mag-i-interview doon, as much as possible, mga veteranong pastor or mga pastor na namatagal sa gawain ng Diyos. That can help you decide, and also the church, no, pagdating doon sa pagsesend nila sa isang pastor. Mga minamahal, nagpapasalamat tayo na meron tayong gawain dito sa church at ako'y naniniwala sa hinaharap. Loobin nawa ng Panginoong Diyos sa hinaharap, magkaroon tayo ng mga tao na tinawag ng Diyos sa kanyang gawain, na ikagagalak natin, itataguyod natin, okay? Pagkakaisahan nating lahat na maging matatag ang kanyang gawain. Ang mga tinawag ay bahagi ng iglesia. Ang mga tinawag ay naglilingkod sa iglesia. Ang mga tinawag ay ipinakikilala sa iglesia. Ang mga tinawag ay pinahahayo mula sa iglesia, hindi sa mission board, kundi ang church. Ang mga tinawag ay may paggabay ng espiritu ng iglesia. Ang mga tinawag ay ipinangangaral ang mensahe ng iglesia, which is the gospel. At ang mga tinawag ay nagsama ng lingkod mula sa iglesia. Okay? So, yan lamang po ang challenge ko sa inyo. No? May mga alam akong gawain, katulad yung kapatid nating may sakit na kinakailangan nating ipanalangin, na pumunta sa gawain ng misyon, at some of his friends in his old church join him
to help him in his new mission work. Okay? Mga nakatulong sa kanya upang tumatag. No, may mga alam akong gawain sa Teresa. Alam ko nangyari 'yan sapagkat yung ibang mga naging miyembro doon, galing din sa Santa Mesa na somehow help him sa kanyang gawain doon sa Church sa Teresa. At ganun din, nung napunta ako sa Marikina Valley. Okay? Alam niyo ba, nung punta ako sa Marikina Valley, after 1 week, kilala niyo kung sino yung sumunod na miyembro ng Marikina Valley who came from Santa Mesa sa akin? Na nauna nang nawala sa Santa Mesa, si Brother Rod at saka si Sister Agnes. After 1 week or 2 weeks, nakita ko na sila roon sa Marikina Valley, and the rest is history. Okay? Mga nakatulong, okay? At nadagdagan pa nga tayo ng mga kapatiran na tumulong sa atin sa gawain ng Panginoon Diyos. Ito yung makikita natin, na walang monopoly ng gawain. Gawa ko lahat yan. No. Okay? We need one another. Magtutulungan tayo para maitaguyod ang gawain ng Diyos. Okay? Mag-aalalayan tayo. Even to the point na, alam mo na, may mga problema, magtutulungan pa rin tayo kasi gawain ng mission ito. Okay, yun lamang po ang challenge ko sa inyo. I hope in the long run, balang araw, itong mga prinsipyong ito ay mahalaga sa paglago ng ating church. Huwag natin kakalimutan, may makikita tayo sa Biblia na itinuturo kung paano tayo kikilatis, no? Yung mga taong may panawagan sa gawain ng mission. Church needs to be informed about it. Manalangin po tayong lahat. Salamat, Panginoon Diyos, sa pribileyo na nagkasama-sama muli ang iyong mga anak sa mga dakilang katotohanan na aming pinag-aralan sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid. Maaari ang marami sa kapatid ko rito, talaga nagkaroon sila ng pribileyo makapag-aral sa Bible School. At I'm grateful for that, Lord, sapagkat alam nila ang gawain ng pagmimisyon, alam din nila ang gawain ng isang pastor. Maaari ang iba sa kanila, sa ngayon ay wala sa gawaing yun. You have direction and leading to them. Some of them are very great help in the church. At ina-acknowledge natin yan, Panginoon, dahil naniniwala ako na may tinatawag ka rin talaga, Panginoon, na mga tao, whether balang araw, lalabas sila rito, or balang araw, mag-i-stay sila rito, to uphold, itaguyod, patatagin, ang gawain dito sa Marikina Valley. Salamat sa pribileyo, Panginoon, na meron kami at nagkasama-sama kami sa buong maghapon. Isang kasiyahan ng makapiling ko ang mga kapatid at umaasa ako sa mga hinaharap, Panginoon, ay higit pang dadagsa ang mga kapatid namin na hindi pa namin nakikita sa mga panahong ito. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang hapon po. Brother Jeff, can you pray for our offering? Brad. Well, pinagpapaabot ko muli ang pagpapasalamat, no, sa lahat ng mga taong nakibahagi sa pamimili, pagre-repack at pagdi-distribute ng ating mga, anong tawag rito? Ayuda. Yan. Pagtulong sa ating mga kapatiran, kakilala, kapitbahay, kamag-anak na nasalanta ng bagyo. Salamat po, no. Ang pumasok po na pera sa atin last week, okay, is 12,500 sa aking pagkakaalam. Okay, 13,000 na. 13,000 na, may nagdagdag ng 500. So, 13,500 na pala. May nagdagdag ng 1,500. Okay. 1,000 pala. Okay? So, that's a blessing. At kung may tutulungan pa po tayo, dahil ang natitira na lang po rito sa akin pagkakaalam, kung hindi siyam, 10. No? Kasi kaninang umaga, meron tayong nabigyan
ng tulong. At actually, meron pa nga tayong binibigyan mga taga-tumana na pumunta rito kaninang umaga. Kaya lang may dalang baby. Ang bigat ng bubuhatin. So, ang hirap naman yung dala niya yung baby, dala pa niya yung pagkain na meron tayo rito kanina kasi may nag-celebrate ng birthday. Tapos magbibitbit pa siya noon. Hindi niya nakasama yung asawa niya. Lord willing, next week. No? So, kanina, nag-designate na po ng mga damit dyan. Hindi ko nga alam kung ano yung palda dyan, yung pantalon. Pero, may pentel pen ba kayo? Baka pwede yung sulatan. No? May mga nag-donate po ng mga tuwalya, kumot, carpet, ano pa? Okay. Sige. Okay, so ganito ang gawin natin, no? Actually, may mga napagbigyan na tayong mga i-indicate nyo kung sino sa area that is affected. Actually, sa Kalumpang, ang dami affected doon. Sa totoo lang eh. Ang gusto kong kontakin doon, Rene, baka may alam ka na pwede natin bigyan doon. Yung talagang, talagang, yung bahay nila para bang naging Christmas tree ng basura dahil talagang natabunan yung buong bahay ng tubig. Pangalan yung tumutulong sa atin sa Kalumpang, yung barker natin? Si Cristobal yun. Maraming kilala yun doon na pwede nating tulungan. Baka pwede na lang i-tap natin. At saka tandaan nyo, actually yung mindset ko nga, nasa Bicol dahil yung sa TV hanggang ngayon talagang I tell you, no? Yung itsura ng mga nangyari doon, kalunos-lunos, ay kinukwento sa akin ni Brother Rod. Once na magawa kasi yung van natin, dadali na yan sa Bicol at magpapadala rin tayo ng relief doon, no? Together with Pastor Sioson, yung missionary natin sa Manito. Sabi ko, Brad, alam ko, nakapunta na rito yung pastor sa Tiwi. Baka pwede nating tulungan. Kapag nakuha mo na yung van, maglalagay tayo ng mga gamit dyan na pwedeng ihatid sa kanila. Kasi talagang tabing dagat sila. Na winara talaga lahat ng bahay doon, pati yung church niya, ng storm surge. No? So, I'm praying that somehow matulungan. Kung hindi man, well, marami rin naman tayong tutulungan dito. Mapa Marikina, Mapa Burgos, Mapa Rizal. Sa Rizal, nakausap ko yung bibigyan natin ng kama, hindi pa nga raw makadaan doon sa bahay nila dahil nga puno pa ng putik. Isipin mo, tumigas na yata yung putik eh. Kakayurin pa yun doon. So, tuloy lang po tayo sa pagtanggap, no? Dahil ito naman may pupuntahan at yung mga groceries po nandun, doon ko muna inilagay kanina para at least masecure muna doon kasi walang space dyan. And the same time, bigyan niyo ako ng idea kung sino yung mga babagsakan natin ng mga damit. Si Joel Cristobal, pag-usapan natin paano natin babagsakan dahil kainta sila. Alam naman kainta. Tayo na ang lahat, may tubig pa. So, tulungan din natin. Pati yung mga miyembro niya, doon na lang tayo sa church magbibigay kahit content. Okay? So, salamat po. No? Sa maliit na kaparaanan na hindi naman tayo napakalaking church, no? Nabanggit ko nga po kaninang umaga, sila Pastor Palitang, talagang 40 sack of rice, may mga nagbabagsak doon dahil may lugar sila at may paglalagyan sila at may paghahatiran sila. Tayo, wala tayong lugar dito eh. Kahit may mga NGO na pwede tayong kontakin para magbagsak dito, wala tayong lugar kung saan natin mailulugar yung mga bagay na yan. Kung yung matatandaan, yung MIC, yung mga kaibigan ko sa Miguelitos, nagpamigay sila sa Marikina, kinontak sila ng grupo ni Julius Babaw. No? Banig ang binigay ni Julius Babaw, sila puro pandesal eh. Isang katutak na pandesal ang dinala nila kasi nagbe-bake sila. So, sa isang school, sa JP Rizal na may mga evacuees, ganoon din maraming bata, doon sila nag-held. Dati nung Undoy, ginawa nung kaibigan natin na sponsor natin sa Miguelitos, nagbagsak kami ng napakaraming goods doon kala Pastor La Rosa. Doon kami nag-distribute sa Tumana ng mga relief goods na talagang, ewan ko, 100 or 150 people ang nabigyan puro sa area na yun. Ganun pa man, nasa present situation tayo and what we have right now ay narito sa ating church. At ako'y naniniwala ay itong mga bagay na ito, kinakailangan maihatid natin doon sa talagang mga nangangailangan. Whether
they are our members, or whether these people are relative of our members, or mga kakilala ninyo na pwede nating tulungan. Okay? Salamat po, no, sa patuloy niyong pagpapasok ng tulong para sa mga nangangailangan nating kababayan at mga kapuspalad. At alam ko, hindi lang naman tayo ang church na gumagawa nito. At ako'y nagpapasalamat sa lahat na nakikibahagi sa bagay niyan. Okay? Manalangin po tayo and ipagpasalamat natin sa Panginoon ang araw na ito na nakapagsamba tayo. Salamat, O Diyos, sa pribileyo na nakapagsamba kami. Salamat, O Diyos, sa pagkakataon na nagkasama-sama ang iyong mga anak sa oras na ito. And I pray for them, O God. Patuloy na patabain mo ang aming puso sa iyong mga katotohanan at patuloy na maging bukas ang aming palad para sa aming mga kapwa, kababayan at mga kapatiran. Salamat sa iyong pag-ibig, O Diyos, sa pamagitan ni Jesucristo, nagkaroon kami ng kaligtasan. At ganoon din sa pribileyo na matawag mo sa anumang gawain na nais mo para sa amin, para kami maging isang maliwanag na patotoo kung saan lugar mo man kami or field ng calling mo kami tinawag. It is a blessing to be used by God. Once again, thank you for this opportunity. In Jesus Christ's name we pray these things. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat.